Kapag ang isang krimen paulit-ulit, magkakatulad at mistulang may ritual, posibleng kagagawan ito ng isang tao lamang. Ang mabigat dito, hanggat may pagkakataon, hindi siya titigil. At ang mga potensyal na biktima, patuloy na mga nganib. Kuya, sa Kanduman po tayo. Ikalawa ng linggo ng Enero taong 2017, isang babae ang dumulog sa himpilan ng Mandaue City Police. Ang naturang babae, takot na takot at halos di makapagsalita. Ma'am, huminahon po muna kayo. Kung gusto niyo po na matulungan namin kayo, kailangan niyo po sabihin kung ano nangyari. At makikinig po kami sa inyo. Ma'am, ginahasa po ako. Si PO1, Framel Teves Lambating, ang natasang humawak ng kaso. Allegedly, ang report ng babae is ginahasa siya. So, with that term na ginahasa, of course, alarming yung sa amin. I conducted an interview with the victim kung ano talagang nangyari. Kwento niya is galing siyang trabaho. Tapos sumakay siya ng, yun na nga, habal-habal. Kuya, sa Kanduman po tayo. Tapos nilala siya dun sa madilim na lugar. Kuya, hindi po ito yung daan papunta sa amin. Kuya, saan niyo po ako dadalhin? Parang awa niyo na. Kuya, saan niyo ba ako dadalhin? Parang awa niyo na. Kuya, kunin niyo na lang ko yung gamit ko. Wag niyo ako sasaktan. Sa amin na. Hinihipo siya dito at first, sabi niya. Tapos hanggang dumating daw dito, sabi niya, kuya, wag. Tapos siya, ayaw mo. Tapos siya, wag po kuya. Kuya, ayoko. Awa ka sa akin. Kuya, wag niyo po ako kakalamin. Ako panganak po ako, kuya. Kuya, Ang mga pakiusap ng babae, di pinakinggan. Wala, para daw hindi nakikinig eh. So, ang sabi niya, kuya, iba na lang yung gawin, kuya. Wag na lang yung ganun, yung gusto mo. Kinuha yung ulo niya, pinababa siya. Tapos pinuksan yung zipper. Dala na matinding takot, wala na ngang nagawa ang biktima. Tigil mo na yung pag-iyak mo. After that, pinasakay siya sa motor niya. Katapos sinatid siya dun sa may eskina, papuntang police station. Sige na, bumaba ka na! Huwag na kang magsusumbong! Kung hindi, babalikan kita! Baba! Pwede mo ba i-describe o sabihin kung anong palatandaan o pagkakakilanlan sa lalaking sumalbahe ito sa inyo? Malaking tao po. Sabi niya, hindi niya makita kasi naka-helmet daw, tapos naka-mask dito. Baba, huwag kang lilingon! XRM, black, and then may ibang kulay na red. Yun lang yung description niya kasi hindi daw maklaro yung plate number eh. Parang sabi niya for registration lang daw. Agad kumilos ang mga otoridad upang hanapin ang naturang suspect. Gayunman, Conduct roving lang talaga muna yung nagawa namin kasi mahirap naman mag-pinpoint ng kung sino-sino na lang na may motor na ganyan. ang insidente naitala na nga sa police blotter ng Mandaue City. Pero ito'y simula pa lamang pala dahil ang lalaking hayok sa laman muling mambibiktima. Ang masakla pa, mas matindi ang kanyang gagawin. Pagka February na, yun na yung worst. Dinala na yung biktima sama ng mga magulang niya. Ano nangyari dyan? Bakit ganito? Ba't puro pasa? Nakalay po siya, mama.
Magbabalik ang inyong ABS-CBN. Scene of the Crime Operative. Binugbog ba siya? Tulungan niyo kami mahuli gumawa nito sa anak namin.